Hello mga ka-adventures! Panibagong pakikipagsapalaran naman tayo ngayong gabi. Kahit na malamig ang tubig, hanap tayo ng mauulam natin para hindi na tayo bumili. Malaking bagay kapag hindi na nakakabili ng isda, nakakatipid. Intro muna tayo guys. Ayan, simulan na natin ang pakikipagsapalaran. Hanap tayo ng mapapana natin mga ka-adventures. At ito ang una nating mapapana, isang isda sa ilalim ng malapad na corals. Ayan, sapol naman mga ka-adventures. Yan ang isdang masarap sa sabawan. Masarap na sabawan kahit na hindi naman siya ganun kalaki, ay masarap siyang sabawan. At ito pa, nasa ilalim din ng malapad na corals, kaya lang ay medyo maliit pa, kaya hindi ko na pinana mga ka-adventures. Hanap tayo ng medyo malaki, yung mga tag 1 kilo. At ito ay isang pawikan na nasa ilalim ng bato. Natutulog sila mga ka-adventures. At may isang isda na maliit sa kanyang tabi, natutulog na pawikan. Hanap tayo ng mapapana. At ito ay isang maliit na isda, hindi na yan lumalaki mga ka-adventures. Panain na natin para may uwi tayo kahit na maliit, kasi sa lamig ng tubig ay kailangan may madala tayo pataas. At ito ay isang alatan mga ka-adventures, medyo malaki na at good size, na makaganda ng tama mga ka-adventures, hindi na masyadong nakapalag pa. At hanap ulit tayo. Ito ay isang suga. Anong tawag nito sa inyo mga ka-adventures? Dito sa amin ay suga. Ayun, sa pool. Isang isda rin na masarap sa sabawan, kasi mataba ito mga ka-adventures, hindi pumapayat na isda. Ayan o, gandang ng tama, parang nilitsyon mula sa buntot hanggang papunta sa ulo. At ito ay mayroon ako napansin ditong isda mga ka-adventures na sa ilalim ng bato. Kaya lang nung papanain ko ay biglang lumipat, pumasok sa loob, at hinanap ko naman dito siya sa kabila. At ayun nga, nasa ilalim siya ng bato. Hahanap lang tayo ng magandang pwesto para mapana natin. Ayun, nakalabas yung ulo, kaya pwesto na natin ang panain mga adventures. Ayun, sa pool, sa mata pala yung tama niyan mga adventures. At napaganda ng kulay niya, no? May kulay blue na repete, pero kulay brown siya. Parang kulay brown pero napaganda ng kanyang kulay. At napaganda rin naman ang tama niya sa mata mga adventures. Hindi na siya masyadong nakagalaw. At medyo malaki-laki na rin mga adventures. Napakasarap niyan sa prito. At hanap ulit tayo ng ating mapapana. At dito sa corals nga na to ay mayroong isang isdang natutulog mga adventures. Ayun, no, nasa ilalim. Ayan, tirahin na natin yan bago pa tirahin ng iba. Sa pool na naman mga adventures. Mata na naman yung tama niyan. Yun, no, sa may mata, pero hindi naman saktong sa mata, pero malapit sa mata. Napakaganda ng tama. Anong tawag nung isdang yun sa inyo mga adventures? At dito naman sa mga corals na to ay mayroong labahita. Yun, sa pool mga adventures. Masarap din to sa sabaw, lalo kapag yung sabaw ay merong sili, medyo maanghang, tapos merong talbos ng kamote. Napakasarap higupin ang sabaw, lalo't malamig. At dito mga adventures ay meron ako napansin na kulay blue. Ayan, no, nasa ilalim ng mga corals, nasa ilalim ng mga bato. Kaya panain na natin yan mga adventures. Hindi naman totoo na bawal yan, at yan ay tumatain ng buhangin. Corals lang kasi yung kinakain yan, kaya ang dumi ay akala ng iba buhangin.
Ayan o, medyo malaki. Mas malaki dun sa isa mga ka-adventures na maganda ng tama. At walang kawala sa ating pana yan mga ka-adventures. At hanap ulit tayo ng mapapana. At dito sa ilalim ng bato mga ka-adventures ay meron isang isda na napakaganda ng kulay. Makulay siya mga ka-adventures. Merong dilaw, puti at saka blue. Napakaganda ng kanyang kulay mga ka-adventures. At ang nguso ay mahaba. Siguro marites tong isdang to mga ka-adventures. Napakaganda ng kanyang kulay. Makulay. Makulay ang buhay. At hanap pa tayo mga ka-adventures. At dito ay merong isang isda din na yun, sapul. Mangok kung tawagin yan dito sa doon sa Hambil mga ka-adventures. Hanap ulit tayo ng mapapana. Ito ay isang timbungan or manetes, goldfish kung sa English mga ka-adventures. Siyempre sapul yan. Hindi na natin sasayangin yung mga ganyang isda mga ka-adventures. Kailangan sigurado yung tama para siguradong madadala natin yan pa uwi. Yan isang grouper ay hindi ko na kinuha. At ito ay isang timbungan na naman. Isang manites. Hindi ko lang pinana mga ka-adventures. Pero hindi ko sana kukunin, pero sabi ko, naisip-isip ko na ang lamig ng tubig kaya dapat madadagdagan yung ating maiuwi na pang ulam. Kaya binalikan ko mga ka-adventures at pinana ko na yun. Nasa ilalim ng bato. Ayun siya. Kaya pinana ko na ito. Nagbabatok yung mga aso. Sige, batok lang kayo. Talagbago mga ka-adventures. Kapamilya ng danggit, samaral at kung ano pang isda. Masarap din sa sabaw. Pero napakasarap din makatinik yan mga ka-adventures. Kaya ingat-ingat na huwag matinik. Nako, abot hanggang kilikili ang kirot. Napakahapdi at napakakirot kapag natinik ng isdang yan mga ka-adventures. Kung gaano siya kasarap ay ganun din kasarap makatinik. At hanggang dito na lamang mga ka-adventures. Tayo ay tumabi na at malamig na, giniginaw na kasi nauna na yung mga kasama natin doon sa tabi, kaya susunod na rin tayo. Dito ay medyo madamo, matataas yung damo mga ka-adventures, lalo nang nagpapalamig to dahil madamo. Mabilis nang umahon, mabilis ang langoy patabi mga ka-adventures para makaahon na. Yan, mababaw na.